Kumain na pala. Kumain. Raymond, di ka pa kumakain. Kumain ka muna. Ayun. Okay, so... good evening! Iyan mo din naman gawin awkward! Tama. Ayan, so... medyo konti tayo na yun. Kasi supposedly last week, pero na-move ngayon dahil sa bagyo last week. Ayun. So, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako si Terence. Surname. Yes. So, ayun. Ako yung community manager nitong grupo na to. Tapos, ayun. So, for tonight, ako rin yung magtatalk kasi wala tayong speaker. Ayun. Tapos, nagkataon din na ngayong, itong buwan na to, ito yung nag-mark ng 1 year na na community manager ako nito. So, matyaga ako. Yeah, so birthday. Ayun. So, ha? 1 more year? Nakakapagod na, guys. Ayun. So, ngayong, so for tonight, siguro magtatalk ako about mini-test. So, sa mga tao dito, sinong nagte-test dito kahit papaano? Kahit papaano. Mga nagsulat na ng konting test sa buhay nila. Ayun. So, itong mini-test, medyo matagal-tagal na rin itong framework. I think 2011 pa ito lumabas. Tapos recently, siya na yung naging default na testing framework ng Ruby. So, Ruby 2 yata nag-start, ewan ko. Ruby 2 ba? O yun, so ayun. So, ang mini-test, I think gumawa nito sila Tenderlove. Kasi yung Seattle RB na group. Tapos eventually, siguro dahil na rin sa influence ni Tenderlove, kaya na-integrate siya as the official testing framework ng Ruby. Kasi dati test unit, I think. Test unit, okay, tama. May verifier ako dito. Ayun. So, ngayong so ayun na yung medyo na tayo ngayon, nag-update na tayo, Rails 4 na tayo, Ruby 2. Yung Rails 4, ang pinaprefer na ng setup ng Rails 4 is Ruby 2. So since Ruby 2 na, ginawa na rin, in-integrate na rin ng Rails sa kanila yung mini test. Kasi si DHH, mahilig siya sa kung ano man yung default. Ayun yung opinion niya. Ayun. So, ano pa ba? I think lahat yata, majority sa atin dito hindi gumagamit. Sino gumagamit ng test unit dito nung nagte-test unit ka talaga? What? Bakit? Pero ako kasi personally, hindi ko trip yung test unit kasi parang naalala ko masyado yung Java dun yung JUnit na framework. Medyo ganun kasi yung style naman niya. So, ayun, parang sa community ng Rails, kahit test unit yung default, ang piniprefer pa rin ng mga tao, ang sikat pa rin talaga, RSpec, Cucumber, yung dalawang yun yung naglalaban. So ayun, ano ba? So recently, dun sa office, parang pinilit kasi kami mag-mini test na choice. Tapos, ayun, parang, ano ba? So nung una parang nag-iisip din ako ng dahilan kung bakit magandang kung bakit okay mag-mini test. Pero naisip ako, try na lang, okay, why not? So, ayun, ang mini test, siguro ang isang advantage ng mini test, dalawang klase ng syntax na yung sinusupport niya. So, bukod dun sa test unit, sinusupport na rin niya yung spec DSL so, ayun yung gamit ng RSpec. So, ayun. So, kung may mga existing ka na mga RSpec tests, medyo, hindi pa 100% possible na ma-migrate mo sa mini test. Pero, posible siya na marami ka na pwedeng i-transfer siguro na ng majority siguro ng test suite mo, pwede na. So, ayun, isang advantage yun. Tapos,
ang isa pang advantage, sobrang bilis niya. Ewan ko kung bakit, siguro kasi nga yung pangalan niya, Mini. So, very minimalist siya. So, kung i-compare mo siya sa, sa RSpec or sa Cucumber, talagang kahit isang katutak na yung test mo, ako, alam ko, madami na akong ginawang integration test. Integration test yun, na headless lang. Tapos, ang bilis, parang, sa tingin ko meron akong 100 plus na test. Tapos, 5 seconds lang yung pag-andar niya. Walang, wala akong Zeus, or di ako naka-sport. Talagang, yun na yung vanilla niya. Yun na yung out of the box na configuration. Ay, teka. Pakita ko na lang. Okay. So, may rate test on. Ay, kita ba yung font? Kita. Ayan. Pagpasensyahan nyo na, may dalawang mali dyan. Ayan, tapos makulay din yung test ko. Huwag nyo napansinin yung F doon. Ayan. Ay, teka nga. Pinapakita yung failure, hindi pinakita yung success. Ayan, so umandar yung fabulous test ko. Ano yan kasama yan ng ng mini test. Itong, saan yan? Bakit? Ayun, so, itong, actually, ba't hindi ito makulay? Wait. Naka-highlight kasi. Sorry. Oh, yan. Oh, yan. Oh, diba? Yung makulay kong test, nanggaling yan sa built-in na to sa mini test. Ang pangalan, Pride. So, ayun. Tender lang. So siguro mukhang sinusuportahan talaga nila ang LGBT community. Di yun. So meron akong may 108 na tests ako. Alam ko mga ilan din yung integration test ko dyan eh. Tapos 4 seconds lang siya. Ayun siguro yung parang pinaka take away ko dyan kung bakit nagsistick pa rin talaga ako sa mini test. Ayun. Ano ba? So yung equivalent na RSpec test, gano'n kaya kapaya? Kung ano? Ay, kung sa RSpec mo ginawa yan. Kung nag-RSpec ka, wala kasi yung pang benchmark eh. Pero kasi pag ang standard ng... Baka kasi nandun naman sa nature ng test mo yun, kaya mabilis. Hindi dun sa framework mismo. Hindi, kasi ano ba? Kasi pag nagpa-under ka ng minimum, ewan ko, siguro minimum na setup mo, medyo lalagpas ka pa rin ng 4 seconds eh. Nag-setup ka lang ng RSpec ng lang. Tapos wala ka pa siguro halos masyadong test. Anong Rails yan? Ha? Rails 4 yan. Rails 4 na app to. Ruby 2. Ruby 2. Medyo tinatry natin yung latest. Ano yung... Ano kaya, bakit kaya siya mabilis? Ano yung may skip siya na ginagawa ni RSpec? Hindi, seriously, hindi ko pa binabasa enough yung mini test para malaman talaga. Although may mga articles sa internet na nakikita ko yata yung Tender Love, basta gumagawa siya ng mga benchmarks ng mga So parang para lang maabot ng RSpec yung test yung speed ng mini test, kailangan mo pang mag-sport, yung mga ganun, para lang mapaabot mo at the same speed. Eto, wala ka nang gagawin. Saksak mo na ng mini test. Yan yun. Kasi yung sa RSpec, ang mostly tumatagal sa akin pag niloload mo yung Rails. Oo, yun, di ba? So kung sa minutes by din yan na niloload yun. Yun nga din, iniisip ko, kasi ayun yung dahil ako bakit matagal mag-load. Kasi i-reload mo pa yung environment every time mag-run ka ng test. Pero for some reason, may hiwaga atong mini test na na hindi ko pa siya, hindi pa very technical yung knowledge ko. Share ko lang naman, hindi pa ako expert. Ayun. Tapos, ano ba bang pwede ko i-share? Wait. Okay, so pag tinignan nyo yung test ko, ayan. Ay, wait. Palitan ko to. So itong pwede kong kanina ito yung tsura niyan. So, siya. So galing siya sa active support na test case, which is yun yung mini test. Yun yung parang test unit ng ng Rails. Basta kung siguro kung naka-test unit ka pa, automatic alam na ni active support na na test unit yung gamit mo, yung gano'n. So
parang minodify ng Rails team yung yung active support test case na class para malaman niya yung ma-differentiate niya yung dalawa, tapos execute na lang niya. Parang ang purpose niyan para kapag sa mga existing na test unit na users, pag nag-migrate ka sa Rails 4, wala ka na halos babaguhin sa test mo. So, ayun, ginawa nilang ganyan. Tapos, so merong isang tao na gumawa ng kasi out of the box. Ang kasama lang talaga ng Rails 4 na mini test is yung default lang, yung galing talaga mismo sa Seattle RP. So may mga kulang pa doon. Out of the box, hindi niya sinusupport yung mga tawag doon. Hindi niya may isa-setting, i-change mo pa yung configuration para magamit mo yung spec DSL. So parang kailangan test unit ka talaga muna. So meron gumawa ng gem, I think si Blowmage yun. Gumawa siya ng mini test Rails. So yung dami ng mga configurations sa gagawin mo, kunwari out of the box, ang spec DSL, wala siyang support sa context na keyword, yung mga ganun. So ginawa na niya yun para i-install mo lang yung gem, tapos i-require mo lang. Tapos pwede mo nang gawin yung mga yan. Pati as well as yung capybara. Wait, pakita ko na integration test. Ano ba integration test ko dito? Alright. Ay, pakita ko na lang din siguro yung test helper ko. Ayan, so yung so yung test helper ko, kasi hindi ko rin nalaman agad yung mini test Rails. Akala ko yun na yung kailangan mo. Parang pag nag-install ka na ng Rails, wala ka nang gagawin. Akala ko supported na niya agad yung Capybara, supported. Parang i-install mo na lang yung Capybara or yung spec DSL. Marami ka pa palang gagawin sa dyan sa configs mo. Tapos, so kapag in-install mo yung mini test Rails, i-require mo na lang siya. I-require mo na lang itong mini test Rails Capybara. Ayun. Tapos kung gusto mo nga nung pride, ayan. Siguro isa sa downside na nakita ko is ang dami pang hindi pwede na gems sa mini test. Kunwari yung nyan cat na test, yung kapag nagpa-under ka may nyan cat na nalalabas. Or yung pag nakita nyo masaya yung tignan eh. Lalo na pag ang laki na nung test suite nyo kasi ang tagal. Tapos ano pa ba? Yung Capybara yung WebKit na headless testing. For some reason, hindi mahirap din siyang pagganahin sa mini test at the moment. So kung gusto mo ng headless na WebKit, parang wala kang choice, kailangan mo mag-Selenium talaga, may browser ka talaga, may Firefox ka nang ma-adapt. Ayun. Tapos, ano pa ba? Pwede yung PhantomJS. PhantomJS din. Poltergeist? Teka. Pwede sa minitas. Alam ko, sinubukan ko na yun eh. May actually kahit sa Rails 3, may nahihirapan pa rin ako pagganahin yun, lalo na sa OS 10. For some reason, hindi gumagana may mga hindi gumagana ang function sa Mac, tulad nung remote debugging, ganun. So, parang kung ite-test mo man, syempre headless, di ba? Mahirap mag-debug ng test mo kasi hindi mo makita kung ano yung laman nung page at the moment na pumasok si Poltergeist dun. So, hindi ko pa na-try necessarily sa mini test, pero I doubt gumagana kasi ang daming hindi talaga gumagana sa mini test. Tapos yung isa pang
isa pang gripe ko din siguro, yung stubbing at saka mocking. Iba yung, teka, pakita ko na lang. Ayan, so, ano yan? So sa mini test ng Seattle RB, iba yung way ng stubbing at saka mocking. Stop. Ayan, so yung ano, kung nag-R-spec kayo, pag sa R-spec kasi magandang DSL nung pagsa-stub eh. So parang itsura niya lang yung object, .stub, tapos kung ano yung gusto mong i-stub na method, then maglalagay ka ng end returns. So ang okay dun, pwede ka mag-stub ng sangkatutak na bagay dun sa ano mo, sa test mo bago ka mag-assert. Ngayon ang problema dito sa ay teka, lakihan ko nga yung font. Hindi pa lang kita. Ayan. Saan yan? Ayan. Okay, so dito sa dito sa mini test, ang isang flaw na nakikita ko dito, ewan ko kung mali ako, pero based sa mga nahanap ko, kasi ang problema dito, pag nag-stub, ganito yung method ganito yung syntax ng pagsa-stub. So, yung object, tapos yung stub na method, then yung method na gusto mo i-stub, tapos, ang second argument niya, yung gusto mong return value niya, then magpapasa ka ng block. So, dun sa loob ng block, dun mo gagawin yung assertion. Ngayon, ang problema nun, paano kung yung method na yun, ang dami niyang tinatawag na kung ano-ano, na gusto mo is stub. Hindi mo magagawa kasi dito, sa isa lang ang pwede mong i-stub. Yun yung flaw niya. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung design decision ng Seattle RB dyan. Pero ganyan siya. So, ngayon, ang isang alternative dito, yung Mocha, gem siya for stubbing and mocking. Although at the moment hindi ko din siya mapagana sa sa mini test. Hindi yata siya compatible. Ayun. Yun. Because of that. May nag-try na ba naman na mini test? Wala pa. Pero nag-R-spec naman mga tao. At the moment, R-spec pa rin talaga ang magandang choice. Ito kasi parang, syempre minsan, gusto mo naman din siguro sundan si DHH kahit pa paano. Yun lang siguro yung dahilan, pagbigyan natin si DHH sa gusto niya. Pero talagang R-spec pa rin ang magandang option. R-spec, capybara, or kung gusto mo cucumber, yun pa rin talaga. Minitas hindi pa ganun ka-mature para ipampalit mo na talaga. Questions? Pero pwede mo pa rin gamitin si Minitest in combination with R-Spec? Oo naman, pwede. Hindi. Tama, pwede. Kasi magkaiba naman ng folder na hinahanap eh. Si Minitest, hanapin niya yung test folder mo. Si R-Spec, yung spec lang talaga. I think wala naman ibang framework na gumagamit din ng spec. So, ayun, pwede naman. Siguro kung mga simple tests, pwede mong gawin na lang siguro sa Minitest kung gusto mo mabilisan lang talaga. So far, sa ko kasi, dun sa ginagawa kong app, ang setup niya naka-factory guard siya, tapos Minitest. Ayun, yung factory guard so far okay naman. Pwede mo rin gamitin yung mga methods niya, yung build, stub, build, yung mga ganun. Ayun, tas capybara din, may supported naman ni Minitest Rails. Alam ko Minitest Rails capybara, yung gem. Ang haba ng name, pero ayun. Pwede yun. So, may mga napapagana pa rin talaga akong, okay pa rin yung mga integration tests. Tapos, ayun na. Okay. Kainan na ulit. Okay. Alright, yun na yung talk natin. May gusto ko pa mag-talk. Ikaw, Brad, gusto ko pa mag-talk.